Hello po again. This is your love reading, timeless. Pag sinabing timeless, hindi natin lalagyan ng petsa yan. As long as nakaka-relate kayo, kahit kailan nyo mapanood. And remember lang na ito ay general reading. Hindi ito tutugma sa lahat. Or hindi ito 100% na magmamatch sa istorya mo. No, napakarami ninyo sa universe, kaya it's impossible na sabihin na merong tutugma dito 100%. Okay? Kung hindi nakaka-relate, ibig sabihin lang nun, common sense, hindi talaga para sa'yo yung reading. No need magpapansin sa comments. Yung mga hindi naniniwala, hindi nakaka-relate, no need na mag-comment pa. Para lang ito sa mga nakaka-relate doon sa reading. Ayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood ng mga readings ko. Gusto ko lang sabihin, thankful, grateful ako at malaking tulong lahat ng inyong likes, shares, and comments. Private readings naman, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin nyo hanggang dulo. Possessiveness. Nga pala, itong reading na to, pwedeng sa iba, nakaraan na. Pero pwedeng sa iba nangyayari or mangyayari pa lang. Hindi ko kontrolado yan, guys. Yung mga energies na yan. Kung kailan ito nangyari or mangyayari sa inyo. Fear of commitment. Oh, possessive siya pero takot naman mag-commit. Anong klaseng jowa to? Anong klaseng partner to? Gusto niya yung mga conditions lang na pumapabor sa kanya. Oh. Mukhang may reputation tong person na to kasi yan may negative self-image siya. Aware siya sa sarili niya na meron siyang ganyang meron siyang ganyang reputation. O, halimbawa, pagiging palikero, palikera. Okay? Di ko alam kung anong meron tong person na to. So, mukhang merong may attachment sa itong person na to kasi sinasabi niya kakaiba ka. Kakaiba ka kaysa dun siguro sa mga usual type niya or yung mga usual na nakakarelasyon niya, nakaka-date niya. No? So, I cannot stop thinking about you. Yan. Hindi ko alam kung obsessed siya. I cry at night na naman. O, pwedeng energy mo. Take note ha. Pwedeng energy mo to. Energy ng person. May umiiyak dito sa gabi. Bakit nga ba tuwing gabi umiiyak, dear? Wala lang. I cry at night daw Ba't pag gabi lang? Pag araw hindi? Hindi ko alam kung sino sa inyo tong umiiyak. Okay. Umiiyak kasi hindi makapag-move on. So, ano na pala? May nagwakas na detail sa connection ninyo. Ayun na naman crying. Nung nakaraan yan yung lumabas May victimhood dito. So, parang feeling nung isa sa inyo dito, kayo yung nabiktima netong person. Hindi ko alam kung siya yung nabiktima, ikaw yung nabiktima rito. Dali lang. Kuha pa tayo ibang cards. Siguro may pagka one-sided selfish kasi may pagka-possessive siya, pero ayaw din naman niya ng hindi naman siya makapag-commit. Okay? Hindi ko alam kung sino sa inyo yan.
So, weird yan. Kasi, ibig sabihin, gusto lang kapag gusto. Pero ayaw magpatali, ayaw mag-commit. Diba? Kung ako ito, question mark to, red flag to eh. O, baka pwedeng may ibang reason. No? Kung bakit gusto ka i-keep, gusto ka connect ka, pero ayaw naman alam mo yun, ayaw mag-commit. Something is fishy, o diba? Hindi ko nga lang alam sino tong di makamove on sa inyo dito. Hoy, nagsisisi. O, pwedeng ikaw yan, nagsisisi ka. Bakit ka nagpabiktima dito sa ganitong klaseng person? O, parang alam mo yun, sa mga, kumbaga, sa mga collections niya, ikaw yung kakaiba. Siguro yun yung reason bakit, in a way, meron siyang attachment sa'yo, o ba't gusto kanyang i-keep. Meron ditong gustong makipagayos, pero meron ding ma-pride. Ayan, ito na yung mga next na pwede. Ka-regret o if ever na bibigyan mo to ng chance or magiging together kayo uli, parang may mga bagay dito sinasabi na pwede mong pagsisihan. Okay? Kasi na-detect ko dito energy na ng past ito eh. So, pwede ex mo na to. And then, tinanong ko anong mga what's next. Okay? So, nakikita ko dito, merong gustong makipag-ayos, gustong buuin uli yung connection. Kaya lang parang meron ding isang energy dito ng ma-pride. Okay. And ang nakikita ko parang hindi ka rin magiging happy. Ayan, no? Parang hindi ka rin magiging happy or satisfied sa kung ano yung mga next na pwedeng mangyari sa inyo nitong person na to, if ever. Baka nga pagsisiyan mo pa. Ayan, kasi may regret dito. Baka nga pagsisiyan mo pa yan eh. Okay. Okay. So, pwedeng may mga pagsisisi dito kasi hindi niya na-express yung sarili niya 100%. Okay. Hindi ko alam kasi parang merong someone na nag-hold back, holding back dito na energy. Mayroon ding misunderstood, may disagreement dito. Pwede ngang naging reason lang talaga, ewan ko. Pwedeng hindi lang talaga nagkaintindihan eh. Hindi ko alam eh. Meron something dito na feeling niya hindi naintindihan yung side niya dito sa connection na to. O baka naman talagang ano ba tawag dito, na misinterpret lang yung yung isa dito. Pwedeng mali ang intindi. O, mali yung intindi niya doon sa nakikita niya, doon sa person, doon sa
sa action ng person na yun. Pwedeng ganun. Pero nami-miss. Meron ditong energy na nami-miss niya. Or parang feeling niya merong something na kulang. Something na kulang ngayon sa buhay niya dahil lang hindi na kayo together. Meron kasing ma-pride eh. Noong una ma-pride. Pero bandang huli nagsisisi rin siya bakit hindi niya sinabi or hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Pwede rin may mga pinagtalunan dito, ano? Energy ng struggling. Okay, Three of Pentacles. Parang may energy din dito ng ano, hindi makatanggap or in denial. May nasisense ako sa Queen of Swords na gano'n. Possible din na may third party. Oo. May asungot ba rito? Kasi may Three of Pentacles. Oo, one-sided nga to. Ayan, no, baliktad yung Six of Pentacles mo. Maaring hindi mo deserve itong person na to. O basta merong isa dito hindi deserving sa inyong dalawa. Kung sino man yan, bahala na kayo naman na nakakaalam nung lalo to, yung pasikot-sikot dito sa relationship ninyo, sa connection ninyo. Pero meron ditong hindi balance kasi baliktad yung Six of Pentacles mo. Merong hindi nakaka-receive nung dapat niyang ma-receive. Okay, one-sided nga, diba? Sabi ko nga, yung isa kasi possessive siya. Pero meron ding energy na lumilitaw na ayaw naman niyang mag-sacrifice or mag-commit dito sa connection na to. So, contradicting Magulo Magulo yung energy. Tapos, parang may biktima energy dito. Okay, merong willing na merong willing na makipag-team up uli sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung sino sa inyo yan. Ayan. Merong possibility ng reconnection with the Two of Cups. So, sabi ko nga, itong relationship na to parang nag-end na Ikaw, nasa sayo yan. Ikaw ba, willing ka bang mag-commit sa isang tao na hindi naman niya kayang mag-sacrifice or i-commit 100% yung sarili niya? Diba? Unless ipinaglihi ka sa martir, depende na sa'yo yan. Pero yun yung nakikita ko Iniisip mo ba na destiny mo siya? Kasi may destiny card dito. Ewan ko kung sino sa inyo yung may ganyang mentality or ganyang feeling dito sa connection na to. Pero it seems na you are struggling. Okay? Maaaring hindi talaga Pwedeng, sabi ko nga pwedeng nire-refuse lang tanggapin yung katotohanan with the Queen of Swords reversed. Okay. So, dear, kung nag-expect ka na may magagandang pagbabago dito sa person na to, magkabalikan man kayo, well, nagkakamali ka with the Wheel of Fortune reversed. Wala ko nakikitang magandang improvement dito. Baliktad din yung Four of Wands mo. So it seems na hindi rin ito ganun ka-stable.
Ikaw, depende na sa'yo yan kung mag-i-invest ka pa ng time mo, ng energy mo sa ganyang klaseng connection. Nakaka-drain, baliktad. Ikaw, meron ba di ko alam kung sino sa inyo to, one-sided nga eh. Meron dito, binubuhos niya yung cup niya to the point na nasasaid siya. Pero it doesn't, alam mo yon, doesn't mean na nakukuha niya yung deserve niya dito kasi baliktad yung 6 of Pentacles mo. Ang feeling ko, meron ditong all out, tapos yung isa 50-50, 30% lang. Sabi ko nga kasi, hindi siya willing mag-sacrifice dito sa connection na to. And eventually, nakikita ko parang parang meron ding mawawala ng gana dito eh. Hindi ganun kumbaga hindi ganun ka solid, ka stable para umasa dito sa ganitong connection. Meron talagang tatlong energy dito. Baka kasi, hindi ko alam kung aware ka, baka naman may kahati ka dito or hindi talaga ikaw yung main person niya. Possible din naman na ganun. Pero para kumbaga sa collection, parang siguro natuwa siya sa'yo, naaliw siya sa'yo kasi sabi nga, iba ka, kakaiba ka or iba ka dun sa ibang mga naging jowa niya. So, kumbaga sa collection, parang yun. Gusto ko lang niyang i-keep sa background pero doesn't mean na ikaw yung first priority niya or sa'yo siya talaga 100% magko-commit. So, ayan, siguro naman nai-imagine mo na yung scenario dyan. No? Kung anong klaseng relationship to. Sabi ko nga sa'yo, one-sided. Okay? This person pleases his or herself, pero ikaw, pwedeng hindi kanya napi-please, no? Dito pa lang, lumilitaw nga dito na maaaring pagsisiyan mo pa yan. Hindi ka rin magiging happy kung saan pupunta yung direction ng relationship. If ever, sabi ko nga, magkaroon man ng rekindling dito, reunion, reconnection. Hindi ako nakakakita ng magiging maganda yung kapalaran mo with this person. Ayan. Baliktad tong wheel mo. Aalatin at aalatin, hindi rin stable. Nakikita ko may aalis at may aalis dito. Iiwan ka na naman nakabitin sa ere neto. Ito na yung mga susunod na pwede mangyari. Itong mga to. Itong 8 cards na nandito. So, yun yung nakikita ko dito. Okay, na parang ginagawa ka lang niyang option. Pwedeng ginawa ka na niyang option before. And kung papayag ka pang maulit ito, kasi parang may reconnection. Kung pagbibigyan mo na naman, kung kakatok to at pagbubuksan mo, nasa sayo yan. Pero nakikita ko talaga dito, hindi ka pa rin magiging happy in the end. Yun nga, yung victimhood, ayun, sabi ko nga, dalawa lang naman yun, Kailangan naman pareho kayong biktima. Siyempre, for sure, isa lang yung biktima rito. Bahala ka na mag-relate, asan ka dun. Pero nakikita ko talaga dito, isa yan. Ano lang to, madedrain ka lang dito sa connection na to. Ayan, take advantage ka lang neto, baliktad din yung King of Swords mo. Oo, tsaka bad choice, bad move with the Fool. Kumbaga, alam mo ba ito pinapasok mo? Mapasok ko lang sa isang bagay na hindi mo na pinag-iisipan, ano yung mga magiging consequences, no? Unfinished business, world card, no? Pwede. Hindi pa tapos, so for sure, hindi pa tapos yung istorya nyo neto. Kaya lang, sinasabi ko mukhang hindi mo ma-enjoy yung
Yung mga susunod na kabanata dito, based dito sa mga cards mo. And nasa sayo na yan kung nagpapa-victim ka uli. Kasi parang una, na-fall victim ka na dito eh. Sabi ko nga, pwedeng may reputation tong person na to. Pwedeng noona, hindi mo alam na ganun siya. Pero the fact na naghiwalay na kayo, kasi nakita ko parang nagkaroon na ng breakup ending dito. And then, bibigyan mo siya another chance. Alam mo na nga na meron siyang ganung reputation. And sabi ko nga, depende na sa iyo kung pinaglihi ka sa martir. Okay? Kung iaalaw mo uli yan. Pero choice is yours. Buhay mo yan. Nakikita ko lang, kung mga susunod na pwede mangyari is pagsisisihan mo eventually. Hindi ka rin magiging happy, no? Sa mga pupuntahan ng connection ninyo. Yun lang yun. So, ibig lang sabihin nito, hindi pa rin nagbago tong person na to. Kasi dito wala akong nakikitang improvement. Magandang change. And nakikita ko pa dito, pwedeng breakup, separation with the Four of Wands. Kasi nga marupok itong connection ninyo. Hindi talaga solid. Hindi rin naman kasi solid in the first place yung commitment niya sa'yo. Ayan, iwan ka na naman sa ere neto. Nasa sayo na yan. Nasa sayo na yan kasi Hangman is about sacrifice, realization, no? Depende na sa'yo kung marirealize mo. Kung ito na ba yung, deciding yung, kumbaga yung factor kung saan marirealize mo. Ano ba talaga connection ninyo? Okay. So, yan yung mga nakikita ko. Pwedeng mo na yan. Pwedeng takot. Meron kasi takot dito eh. Takot mawala ng jowa. Ayan lack mentality. Pero, takot ka nga mawala ng jowa kung ikaw man yan. Kaso, ganyan naman. 'Di ba? Kung ako yung kahit wala na lang akong jowa. Kaysa naman, may jowa ka nga, ganyan naman, 'di ba? Sasakit pa ulo mo, and sa huli ikaw din yung iiwan, ikaw yung magmumukhang tanga. Ayan paniniwala na yung jowa lang ang magbibigay sa iyo ng happiness. Naku, kung ikaw yan, dear, naku, you're missing out. Kasi pwede ka naman maging happy, diba, nang hindi nakadepende sa jowa. Ano pa? Ayan tuloy, Believe that everyone lives. May ganyan ka ba mentality? Parang shadow work to. Naglalabasan yung mga unhealed wounds. Siguro kaya mo inaalaw na ganyan yung mga tao sa buhay mo. And then, meron ka rin sigurong trauma na lahat iniiwan ka. Kasi nga, sabi ko nga, parang ikaw ay pinagli sa martir dito eh. Kasi alam mo na nga eh. Pero, nagpapa-victim ka pa. Okay? So, nasa sayo yan, dear. Kung magpapa-fall victim ka uli dito, sa person na to, pero the way I see it, nakikita ko na hindi ito forever, no? Kumbaga parang iiwan ka pa rin sa ere nito eh. Okay, tignan natin yung mga signs na meron dito. So, may strong energy ng air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Pwede ring may earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, at saka fire sign. Actually, may water. So, parang lahat naman ng elements nandito. Meron ka earth sign, may air sign, may water, may fire. Okay, kompleto. So, ayan, yan yung mga nakuha ko dito sa love reading natin. So, yun lang. Take care, everyone. Kita-kits uli sa next reading. Babush!
And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.